Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Habang may buhay, habang humihinga ka pa, may pag-asa. Ang kailangan mo lamang gawin ay maniwala. First of all ay gusto ko muna kitang batiin ng isang napakagandang araw at sa bumubuo ng Papa Dudut Story sa YouTube. Ganon din po sa inyong mga masusugid na taga-subaybay. Although not everyday ay nasusubaybayan ko ang inyong programa, ay sobra naman akong nai-excite at nai-inspired every time na may napapakinggan akong totoong kwento ng buhay, and the best thing, I learn a lot from it. Papa Dudut, bago ko nga pala simulan ang aking kwento, ay tawagin mo na lamang ako sa palayaw ko na Mauro. Ako po ay purong waray at pinanganak sa isang historical town, Balanggiga, Eastern Samar. Ang ikakwento ko ngayong araw na ito ay tungkol sa isang hindi malilimutang karanasan ng aking buhay na puno ng drama, lalo na sa mga nangyari sa aking mga magulang. Sa estado po ng pamumuhay namin sa probinsya ay nasa middle class po ang aming pamilya. Ang aking ama ay isang retired municipal assessor, habang retired teacher ng grade 5 sa Balanggiga Central Elementary School naman ang aking ina. 5 kaming magkakapatid at pangalawa ako sa bunso. Ang 3 panganay na pawang mga babae ay may kanya-kanya ng pamilya ngayon. Pero kaming 5 ay kanya-kanya na ang trabaho. Siya nga pala isa akong laking seminaryo. Pangarap ko kasi noon na maging pare, kaya simula high school hanggang sa makapagtapos ako ng kolehiyo ay nasa seminaryo ako. Pero Papa Dudut, lumabas din ako ng seminaryo para sa exposure at para matimbang ko na rin ang buhay ko sa loob ng seminaryo at magiging buhay sa labas na para makapagdesisyon ako ng buo kung aling bokasyon ang pipiliin ko. Pero sa paglabas ko ng seminaryo ay sari-saring pagsubok ang dumating sa akin. Isa na roon ang paghahanap ko ng trabaho. Nung una ay naging challenging talaga ang paghahanap ko. Ngunit hindi nagtagal, sa awa din ng Diyos ay napasok ako noon bilang manggagawa sa isang factory. Ayos naman ang pasweldo, ngunit sa unang sahod ko ay minalas ako at na-hold up ang lahat ng kinita ko sa trabaho. Samantala isang araw ay nagkasakit ng malubha ang aking ina. Dahil walang perang pampaospital ay sinubukan naming alagaan siya sa kanyang kwarto. Pero nagpatuloy ang paglala ng sakit ni mama. Kaya naisipan namin na gumawa ng paraan para maisugod siya sa pinakamalapit na paggamutan. Nakausap niyo na yung doktor ko kanina, hindi ba? Ano ba yung findings nila sa akin bukod sa diabetes? Yung mga sugat ko, itong sumasakit sa tiyan ko. Tanong ng aking ina sa akin. Ma, may lumalaki raw na bukol sa tiyan ninyo na nagiging sanhi daw ng madalas na pagkirot nito. Pero wag daw po tayong mangamba kasi natatanggal naman daw po yun, ang sabi ko sa kanya. Ganun ba anak? Wika ni mama. Mauro, kinakabahan pa rin ako, dagdag pa niya. Ma, wag po kayong mag-alala. Hindi po namin kayo pababayaan.
Basta tandaan po ninyo na hindi po namin kayo pababayaan ni na Ate Marites, Ate Geraldine at ni Gary. Nandito lang po kami sa tabi ninyo palagi. Pangako ko sa aking ina. Bakas na bakas ko sa mukha ni Mama ang sobrang hirap sa kanyang dinaranas na sakit. Nasaktan ako at labis na naaawa sa kanya. Kung pwede nga lang tanggalin ang sakit niya at ilipat na lamang sa akin ay mas gagawin ko pa. Di bale kasing ako na lamang ang maghirap kesa ang aking ina na mahal ko. Sana'y matapos na itong paghihirap ko, wika pa niya. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilang umiyak. Ma, wag po kayong susuko, hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Tandaan niyo po yan, magpakatatag po kayo ma. Kahit na anong mangyari narito po kami palagi sa tabi ninyo para alagaan kayo. Mahal na mahal namin kayo ma, sabi ko na nag-aalala. Sige anak, sisikapin ko magpakatatag para sa inyo, nangihinang sabi ni Mama sa akin. Sa kabilang banda ay nagkasakit din noon ng aking ama kaya para kaming pinagsakluban ng langit at lupa ng mga kapatid ko. Pero bilang nakakatanda ang lalaki sa pamilya ay ako ang madalas na magpalakas ng loob sa mga kapatid ko. Lalo na sa tatlo kong mga ate. Ako rin ang naging kasakasama ng aking ina. Habang may sakit siya at binuhos ko sa kanya ang lahat ng pag-aalaga at atensyon ko. Papa Dudut, hindi ko rin pinabayaan noon ang ama ko. Pinagtulungan talaga naming magkakapatid ang pag-aalaga sa kanya dahil mas nangangailangan siya noon ng atensyon dahil sa sakit niya. Pero hindi pa gumagaling noon ang aming ama nang dumating ulit sa kanya ang isa pang matinding pagsubok. Na-stroke si Papa kaya sobrang devastated kaming magkakapatid. Pagka-uwi ko galing sa trabaho ay si Papa agad ang pinuntahan ko. Naabutan ko sa kanyang kwarto ang ate ko. Kakasikaso lang sa tatay namin na noon ay nagpapahinga na. Ate Marites, kumusta na si Papa? Tanong ko sa aking kapatid. Hindi pa rin okay, tugon ni Ate Marites. Ano bang mga pagsubok itong dumarating sa pamilya natin? Hindi pa nga tapos yung problema natin sa kalusugan ni Mama dumagdag pa si Papa. Hay nako, sa totoo lang Mauro hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Dagdag pa niya. Huwag tayong sumuko, kailangang magpakatatag tayo. Pagsubok lamang ito sa atin ng Diyos. May katapusan din po ito. Sabi ko nang sa ganon ay lumakas ang loob ng kapatid ko. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, maski ako ay pinanghihinaan na rin ang loob ng mga panahong yon. Sobrang kaba ang palagi kong nararamdaman at tanging Diyos na lamang ang sandigan naming magkakapatid. Hindi nagtagal ay lalong lumala ang sakit ni Papa. Nataranta kaming magkakapatid at hindi namin alam kung ano ang gagawin. Nanlumo pa kami nang sabihin sa amin ng doktor ang totoong kondisyon ni Papa. Tatapatin ko na kayo, sir. Malabo na po ang tsansa na gumaling pa ang pasyente. Pag-amin ng doktor. Naiyak ako sa aking narinig, Papa Dudut. Dok naman, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Kaya po namin dinala dito sa ospital ang tatay namin ay para gamutin ninyo at pagalingin. Muling nagsalita ang doktor. Pasensya na po talaga pero maliit lang po talaga ang chance na gumaling ang papa ninyo. Kasi umakyat ang dugo niya at pumutok sa utak. Ayaw ko man pong sabihin ito pero dahil po doon ay naging living dead na ang pasyente. Ang katotohanan yon ang halos nagpagunaw sa mundo ko. Although sinabi naman ng doktor na pwede pang operahan ang papa ko pero walang kasiguraduhan kung babalik pa siya sa normal oras na maging successful ang operasyon. Papa Dudut, sinubukan ko pa rin maging matatag at naniniwala ako sa himala ng pagmamahal ng Diyos. At mga pagsubok na ito sa pamilya namin ay may katapusan din. Sa kabilang banda, hindi naman namin masasabi sa aming ina ang nangyari sa aming ama dahil worried kami sa magiging epekto nito sa kanyang kalusugan kaya napilitan muna kaming magsinungaling sa kanya.
Samantala habang nasaksihan ko ang paghihirap ng aking mga magulang, ay naisip ko na baka ito ang kabayaran sa pag-alis ko sa seminaryo. May mga naririnig kasi ako na kasabihan na malas daw kapag pumasok ka sa pagpapari tapos ay aalis ka kinalaunan. Baka dahil doon sa ginawa ko kaya minamalas ang pamilya ko. Sa kabilang banda dumating din ang araw ng paglabas ni Mama sa ospital at doon namin napagpasyahang magkakapatid na kailangan na naming sabihin kay Mama ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng aming ama. Habang pauwi papunta sa ospital kung saan nakaratay si Papa ay nagsalita si Mama sa akin. Pasensya ka na anak ha. Kung nagiging pabigat na ako sa inyo. Nahihiya at naiiyak na wika niya. Naawa na kasi ako sa inyo. Kahit na hindi ninyo sabihin alam ko na nahihirapan na kayo sa sitwasyon natin. Agad ko naman siyang pinakalma. Huwag yun na lang po yang isipin. Kahit kailan po hindi kayo naging pabigat. Basta ba kahit na anong mangyari sama-sama po nating harapin ang pagsubok na ito sa pamilya natin. Hinawakan niya ang aking mga kamay bago muling nagsalita Papa Dudut. Alam mo Mauro, sa lahat ng mga anak ko ikaw ang pinakamalakas ang loob. Ikaw rin ang nagpapalakas ng loob ng buong pamilya. Ma, yan po kasi yung tinuro sa amin noong nasa seminaryo ako. Sa buhay daw dapat maging positibo ka palagi. At saka ma, lahat ng problema may solusyon. May katapusan din. Iniisip ko na lang po na hindi naman habang buhay maiipit tayo sa ganitong problema. Magtiwala lang po tayo sa Diyos. Ma, hindi po niya tayo pababayaan. Ang sabi ko naman sa kanya. Samantala nakarating din kami sa loob ng ospital kung saan ay nakasalubong namin si Ate Marites at isang doktor. Doon ay nalaman naming bubuti na ang kalagayan ni Papa dahil successful ang operasyon. Kahit papaano ay nakahinga kami ng maluwag ni Ate Marites. Pero si Mama ay patuloy pa rin sa pag-aalala. Nakita kong hinagkan ni Mama ang asawa niyang nakaratay sa kama saka nagsalita. Inyeng asawa ko, naririnig mo ba ako? Magpagaling ka ha, lumaban ka, huwag kang susuko kasi ako, lumalaban ako para sa inyo. Palagi kitang ipagdarasal na sana'y bumuti ang kalagayan mo. Palagi mong tatandaan na mahal kita. Naiyak naman ako sa sinabing yun ni Mama sa aking ama. Maya-maya'y nagsalita sa amin si Mama. Alam niyo mga anak, kaya desidido akong lumaban sa sakit ko kasi gusto ko kayong makasama. Gusto kong makita na masaya at buo ulit ang pamilya natin. Gusto kong maranasan ulit yung sabay tayong kumakain sa mesa tapos nagtatawanan at nagkwekwentuhan. Gusto ko ring maranasan ulit na sabay tayong namamasyal sa labas o di naman kaya nagsisimba tayo na magkakasama. Sana'y matapos na ang pagsubok na ito sa pamilya natin. Papa Dudut, madalas naming ipagdasal sa Diyos na sana'y gumaling na ang aming mga magulang lalo na ang aming ama. Alam naming mahal kami ng Diyos kaya hindi kami nawawala noon ng pag-asa. Na isang araw ay paghihimalaan niya ang aming pamilya. Papa Dudut, hindi kami nawala ng pag-asa sa himalang maaaring ibigay sa amin ng Diyos para sa aming pamilya. Madalas kaming mag-pray over para sa ikagagaling ng aming mga magulang. Pero ilang araw at linggo ang lumipas ay lalong lumala ang sakit ng aming mga magulang. Lalo na nga ang aking ama na nooy diniklara ng brain dead na mga doktor. Kaya nawala noon ang pag-asa ang mga kapatid ko at tinanggap na nila ang katotohanan kahit na masakit pa sa kanilang kalooban. Isang araw pag-uwi ko galing ng trabaho ay nagulat ako nang makitang may nakasabit ng itim na tela sa gate ng aming bahay. Agad akong pumasok sa loob at naabutan ko ang mga kapatid ko na nag-aayos ng aming sala. Naglagay sila ng altar sa loob at nagsidatingan ng mga bulaklak ng patay. Dahil dito ay agad ako naalarma at nagtanong, "Ate, bakit ganito yung ayos ng altar?
Bakit may kurtina na tapos may mga bulaklak ng patay? Anong ibig sabihin po nito ate? Tanong ko sa aking kapatid na si Marites. Mauro, inutusan na namin ni Geraldine yung ibang mga kamag-anak natin na ganyan ang gawing arrangement sa altar natin. Kasi tanggap na namin ang kahihinatnan ni Papa. Malungkot na wika ng aking ate. Anong sabi mo ate naman? Buhay pa si Papa eh. Pero pinapanalangin nyo na mamatay na siya. Anong klase kayong mga anak ha? Pagtutol ko. Dineklarang brain dead na siya ng mga doktor. Sabi ni Ate Marites na may kaunting pagtaas ng kanyang boses. Oo, alam kong brain dead na si Papa. Pero hindi ko kayang tanggapin ang katotohanan kaya patuloy pa rin akong umaasa ng himala ng Diyos. Walang imposible sa Diyos ate, ang sabi ko pa. Umaasa ka ba sa himala? Ang tanong ay kailan maghihimala ang Diyos na pagalingin si Papa? Bukas sa makalawa, sa susunod na linggo, buwan o taon? Ang tanong, paghihimalaan ba talaga tayo ng Diyos? Mauro, huwag na tayong umasa sa wala, ang sabi ni Ate Marites. Sa puntong yon ay umiyak na ako. At lalong sumakit pa ang dibdib ko nang ibalita sa amin ni Ate Geraldine na patay na si Papa dahil pinatanggal na nila ang life support nito. Papadudot aminin kong nahirapan akong tanggapin ang pagpanaw ng aking ama at wala akong ginawa noon kundi ang umiyak lang ng umiyak. Kinabukasan ay bumalik kaagad kami ni Ate Marites sa Tacloban para asigasuhin ang bangkay ng aming ama at kinahapunan ay inuwi namin sa aming bahay. Ang natitira ko namang mga kapatid ay nagbabantay noon sa aming ina na naghahanda noon para sa kanyang operasyon sa tiyan. Pero papadudot, hindi namin alam kung paano sasabihin sa aming ina na wala na ang haligi ng aming tahanan. Lumipas ang 2 araw ay naoperahan na ang aking ina sa tiyan at sa awa naman ng Diyos ay naging matagumpay ang operasyon. Madalas namang tanungin ng aking ina ang asawa niya pero wala kaming maisagot dahil worried pa rin kami sa maaaring maging epekto sa paggaling niya sa oras na malaman niyang patay na ang aming ama. Pero papadudot, dumating din ang araw na kailangan na naming may pagtapat sa aming ina ang katotohanan. Kasama namin noon sina Tita Ewin, ipinagtapat namin kay Mama na wala ng aming ama. Naluha siyang ngunit na natiling matatag. Tila tanggap na niyang nangyari sa kanyang asawa. Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin ang katotohanan? Tanong ni Mama sa amin. Samantala ako na ang sumagot. Ma, nagawa po namin yon kasi ayaw po namin kayong mag-alala. Naniniwala po kami na makakaapekto sa paggaling ninyo kung sakaling malaman ninyo ang totoong kalagayan ni Papa. Sumingit naman si Tita Ewin. Sana'y mapatawad mo kami, Mary. Ginawa lamang namin yon para din sa'yo. Nagbuntong hininga muna ang aking ina bago muling nagsalita, Papadudot. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako nagagalit sa inyo. Naiintindihan ko kayo at saka alam ko na rin naman na patay na si Inyeng. Kada 3:00 kasi ng madaling araw ay binibisita ako ni Inyeng at minamasahin niya ang buong katawan ko. Alam ko nang kaluluwa lang niya yun. Hindi na lang ako nagsasalita tungkol dun kasi ayaw ko pang matakot kayo. Lalo ka na Ewin, matatakutin ka pa naman. Kwento ng aking ina. Baka naman nananaginip lang po kayo ma, ang sabi ko naman. Muling nagpatuloy si Mama. Hindi ako nananaginip, Mauro. Kasi kitang-kita ko na himbing kayo sa pagtulog noon habang nagbabantay kayo sa akin. Maniwala kayo. Dinadalaw ako ng papa ninyo. Katunayan, sinasama na nga niya ako. Huwag kang magsalita ng ganyan, Mary. Kahit na anong mangyari, huwag na huwag kang sasama kay Inyeng. Hindi ka pa dapat na mamamatay, ang sabi pa ni Tita Ewin. Sumigunda naman ako. Opo ma, hindi po kayo dapat na mamatay.
Isipin nyo, paano naman po kami? Ako, si Gary, si Ate Marites, si Ate Geraldine at Ate Ginalyn. Lahat kami nagmamahal sa inyo. Kapag nawala po kayo siguradong malulungkot kami. Pero Papa Dudut, tingin ko noon kay Mama ay handa na siyang sumama sa aking ama na siya kong kinakalungkot. Malalaki na kayo. Sina Geraldine at Ginalyn ay may sarili ng pamilya. Ikaw Marites, stable na ang buhay mo. Ikaw Mauro, maayos na ang buhay mo. Si Gary naman, kaya nyo na siyang tulungan sa pag-aaral niya. Kahit na mawala na ako, hindi na kayo mangangapapa sa buhay. Ang sabi pa ni Mama. Papa Dudut, ramdam na ramdam namin ang sakit sa aming ina dulot ng balita ang hinatid namin sa kanya. Pero pinilit niyang magpakatatag. At upang maibsan ang sakit ay hindi kami umalis na magkakapatid sa tabi ng aming ina hanggang sa pag-uwi niya sa bahay kung saan ay nakaburol ang aming ama. Samantala nang umuwi na si Mama kasama ko ay nadatnan niyang nakaburol na sa bahay namin si Papa. Naroon ang halos lahat ng mga kamag-anak namin nakikiramay sa pamilya namin. Ayun po yung kabaong ni Papa, Ma. Sabi ko habang nakaturo sa kinakalagyan ng mga labi ni Papa. Halatang kinokontrol ni Mama ang matinding emosyon. Gusto niyang ipakita sa amin na matatag siya at kaya niyang lampasan ang pagsubok na yon sa aming buhay. Sumalubong naman si Tita Ewin sa amin at inalalayan si Mama na tumungo sa isa sa mga upuan. Ngunit sabi ni Mama ay gusto niyang masilayan si Papa na payapang nahihimlay. Mary, sigurado ka bang gusto mong masilayan ang asawa mo? Nag-aalalang tanong ni Tita Ewin kay Mama. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Kaya mo ba talaga? Kaya ko, tipid na tugon ng aking ina. Pagkatapos noon ay nasilayan ni Mama si Papa. Bagamat napaluha, pero hindi siya humagulhol. Agad ko namang nilapitan muli si Mama para i-comfort. Ngunit habang pinagmamasdan ang labi ni Papa ay nagsalita sa akin ang aking ina. Anak, kailan mo ba aayusin ang buhay mo? Tanong niya sa akin. Siyempre nagtaka ako sa sinabi niyang yon. Ma, ayos naman po ang buhay ko, tugon ko. Ang ibig kong sabihin yan ba talaga ang gusto mong maging takbo ng buhay mo? Hindi ka na ba papasok ulit sa pagpapari? Ma, ang totoo niyan hindi ko pa po naiisipan na muling pumasok sa seminaryo, sagot ko. Anak, hanggat maaga pa, ayusin mo na yung buhay mo. Kung may pangarap kang gustong tuparin, magsimula ka na. Alalahanin mong wala na ang papa mo. Yun ang huling sinabi ni Mama sa akin noong araw na yon. Samantala, kinahapunan ay katulong ko sina Ate Geraldine at Ate Marites sa paghahanda ng pagkain para sa mga bisita. Nang bigla na lamang kaming makarinig ng kaguluhan sa sala. Nang puntahan namin ay nakita naming nakahandusay si Mama sa may sahig. Ang sabi ng mga kamag-anak namin ay inatake daw sa puso ang aming ina. Mabuti na lamang at agad na binuhat ng mga kapitbahay at kamag-anak namin si Mama para dalhin sa ospital. Papa Dudut, wala kaming ginawa noon kundi ang umiyak ng umiyak dahil sa mga nangyari. Nagdasal din kami ng taimtim sa Diyos na sana'y iligtas niya ang aming ina. Kaso hindi nakinig ang Diyos sa amin at sa halip ay kinuha rin niya ang aming ina. Yun na nga ang pinakamasakit na naranasan ko sa buong buhay ko. Ang mawalan ng mga magulang at sabay pa sila halos. Nakakalungkot isipin na kapag nakaharap ka sa altar namin, pagtingin ko sa kanang bangkay ng aking ama at pagtingin ko naman sa kaliwa ay bangkay ng aking ina. Nang dumating ang araw ng libing ng aming mga magulang ay wala nang lumabas na luha sa aking mga mata. Marahil siguro ay ubos na. Punong-puno ang simbahan sa mga taong nakiramay at karamihan ay umiiyak. Sa kabilang banda habang tinitingnan ko ang kabaong ni Papa at Mama na magkatabi sa altar ay may naalala kong sobrang nagpa-touch sa puso ko.
Papa Dudut, dyan din kasi sa altar na yan kinasal at nagsumpaan hanggang kamatayan sina mama at papa na magsasama at yun nga ang tinupad nila, ang kanilang sinumpaan. Namatay sila nang dahil sa sobrang pagmamahal sa isa't isa. Sa fairy tale ko lang nababasa ang ganitong klase ng storya na hanggang kamatayan, na pagmamahalan at hindi ko inakala na mangyayari pala sa totoong buhay at sa mga magulang ko pa. Lumipas ang ilang taon at dahil sa sobrang pangungulila sa mga magulang ko ay naging pasaway ako. Naghiwalay kami noon ng aking girlfriend na si Emma dahil sa link na ako sa iba't ibang babae. Bukod pa sa pag-inom ko at pagiging sugarol, halos sirain ko na noon ang buhay ko dahil sa pagre-rebelde sa Diyos. Pero Papa Dudut, kinalaunan ay narealize kong mali ang ginagawa ko at minabuti kong magbago. Lumuwas ako papunta ng Maynila para hanapin ang sarili ko. Papa Dudut, nang dumating na ako sa Maynila ay nakahanap ako ng trabaho bilang officer in charge ng security sa Walter Mart, tapos ay naging administrative officer ako sa Makati Shangri-La Hotel. At sa ngayon ay nagtatrabaho na as accredited salesperson sa Power Homes Realty, na nag-o-offer ng house and lot at condominium units ng iba't ibang developers sa part ng Cavite, Batangas at Laguna. Papa Dudut, dito ko na po inilaan ang pag-asa kong umasenso sa buhay sa paghahanap ng mga clients na interesadong mag-invest ng property dahil pinangako ko sa sarili ko na hindi ako uuwi sa amin hanggat hindi ako umaasenso. Sa ngayon ay hindi pa rin ako sigurado kung ano talaga ang bukasyong nakalaan para sa akin. Hindi pa rin naman close ang utak ko na baka bumalik sa seminaryo, basta ang importante sa akin ngayon ay masaya at porsigido akong umasenso sa trabaho ko. Isa lang ang motto ko sa buhay: as long as I breathe, I hope. Samantala masaya na rin ang buhay ng mga kapatid ko at may kanya-kanya na silang pamilya ngayon. Ganun pa man ay baon-baon pa rin namin ang ala-ala at mga magagandang aral na itinuro sa amin ng pagsubok na yon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana po ay na-inspire po kayo. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Mauro. Lahat tayo ay dumaraan sa pagsubok na ganito, hindi lamang si Mauro. Yung akala mong pinagsaklubang ka na ng langit at lupa dahil sa sunod-sunod na trahedyang dumarating sa buhay mo. At kapag dumaraan tayo sa ganito ay palagi na lamang ang Diyos ang ating sinisisi. Mga kaibigan, sa bawat pagsubok sa buhay ay huwag tayong matakot dahil habang may buhay, may pag-asa at laging may bagong umaga. At higit sa lahat ay andiyan ng Diyos para samahan ka. Huwag nating sisihin sa mga pagsubok na dumarating sa atin ng Diyos. Dahil nandito siya para tulungan at gabayan tayo, hindi para pahirapan. Huwag tayong matakot na humakbang at ituloy mo lamang ang buhay, madapa ka man ulit. Bangon lang lagi. Dahil ang Diyos, habang binibigyan ka ng hininga ay pinaparamdam niya sa iyo na kasama mo siya. Kaya para sa iyo, Mauro, sana'y dumating na sa punto ng iyong buhay na maliwanagan at ma-realize mo kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Dalangin namin na sana'y tuluyan mo nang mahanap ang iyong tunay na kaligayahan. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel. At sa mga nakikinig at nanonood sa ating live stream, sana'y magsilbing aral po sa atin ang storya ng buhay ni Mauro. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel, Gian Gianna Vlogs, at mag-subscribe. Maraming salamat po. Masarap lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na!
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.